habang si Ben naman ay parang nabuhusan ng malamig na tubig. Lalo na nang marinig nito ang katagang anak. Mabilis na pumasok sa isip ng bata na yun ay walang iba kung hindi ang kanyang ama. Malakas ang kutob ng paslit dahil kilala nito ang kanyang nanay na parabang may ugnayan sila ilang taon na ang nakalipas. Maging si Aling Tisay, narinig din ang mga huling kataga ng lalaki bago ito naglaho. Nagkutob din na yun na ang ama ng bata. Sobra itong nagtaka at yung tensyon ay napalitan ng pagkamangha. Nanay Tisay, tinawag akong anak. Lahat ng mga sinabi niya may malalim na kahulugan. Nakakasiguro akong siya po yung tatay ko. Ganon din ako, Ben. Pero ang nanay mo lang ang makakapagkumpirma nito. Umuwi na tayo kung wala ka nang dapat gawin ngayon. Hindi na nagsalita pa si Ben. Nakikita ni Aling Tisay na parang malungkot ang bata. At kahit pa naman hindi nagsasalita ay alam niya ang nasa loob nito. Hating gabi na nang makarating sila sa bahay. Ang nanay Annabel ay nasa bungad ng beranda. Nakaupo sa hagdan. Nakayuko na parabang nakatulog na lang ito sa kakaantay. Na makita ang dalawa ay kaagad niyakap ng nanay ang paslit. Nakikita naman ni Aling Tisay na ang sama ng titig ni Nanay Annabel sa kanya. Ipagpaumanin mo, Annabel. Hindi ka gustuhan ng makauwi ng ganitong oras. Pagpapasya ito ni Ben. Alam kong hindi paggala ang pakay nyo, Ben. Magsabi ka sa akin ng totoo. Anong nangyari? Ikaw ang dahilan kung bakit kayo umalis at alam ko yun dahil si Aling Tisay. Minsan nang nakapagsabi sa akin na kahit anong mangyari hindi ka pwedeng kumala. Wika ng Nanay Annabel. Pero imbis na sagutin ito, nagtanong si Ben. Nay, sino po si Mateo? Nang marinig ito ng ginang, makikitang tila na bigla at napakunot ang mukha niya. Tumayo si Nanay Annabel at hinila ang anak paakyat ng bahay. Nay, sadali po. Hindi ako aakyat kung hindi niyo sasabihin sa akin kung sino si Mateo. Annabel, sagutin mo ang tanong ng anak mo nang mapanatag ang isip niyan. Dito ay binitawan ni Nanay Annabel si Ben. Muling umupo sa hagdan at bigla na lang itong umiyak. Nakatitig sa mga mata ni Ben na parabang may gustong sabihin, pero hindi niya mailabas-labas. May kutob na ako, Nay, na siya yung tatay ko. Pero kailangan ko pong makumpirma. Pakiusap. Matagal ko na po siyang gustong makita. Maging yung gabay ko nagtanong ako sa kanya kung sino pero hindi niya po matukoy. Si Mateo, anak. Siya yung tatay mo, patawad. Tugon ni Nanay Annabel at tuluyang humagulgol sa pag-iyak. Napayakap si Ben sa ina at tumulo din ang mga luha sa mga mata. Si Aling Tisay ganun din. Napaiyak na lang. Hanggang sa nagpatuloy sa pagsasalitay si Nanay Annabel. Nagkakilala daw sila ng tatay ni Ben dito lang mismo sa lugar. Pero ang ipinagtataka noon ni Nanay Annabel, wala man lamang nakakakita nito maliban na lamang sa kanyang pamilya. Nasubukan niya na kasing magtanong sa kapitbahay kung may nakakakilala sa taong laging napapadaan. Pero ang sagot ng mga ito ay wala naman daw silang nakikita noon. Ni minsan ay hindi din nila nakita si Nanay Annabel na may kausap na iba. Sa kabila ng mga salaysay ng kapitbahay, hindi na lamang ito pinansin ni Nanay Annabel. Inisip niya na lamang na baka sa pagkakataong mapapadaan si Mateo ay walang pake ang kanyang kapitbahay, kung kaya't hindi din nila madidikta kung may tao ba o wala. Patuloy daw sa pagdaan si Mateo at nung minsan itong makiinom ng tubig sa kanila. Doon ito nagpakilala. Unang pagkakilala ni Nanay Annabel sa ama ni Ben. Nahulog kaagad ang loob nito. Talagang hindi daw may pagkakaila na magandang lalaki ang tatay ni Ben. Bagamat misteryoso pero may dating ang postura. Ilang buwan ang lumipas ay nagiging madalas na ang pagdalaw ng Tatay Mateo. Pero tuwing madaling araw ito, hanggang sa nagtapat na ito ng pag-ibig kay Nanay Annabel.
Pinag-isipan daw itong maigi ng Nanay Annabel. Una kasing pumasok sa isip pa baka may pamilya itong si Mateo. Katunayan, inabisuhan pa nga daw si Nanay Annabel nila Lolo Toro at Lola Karing na huwag magtiwala kaagad gawa ng hindi nila kilala ng lubusan ng taong ito. Kaso, nahulog na ng tuluyan ng loob ni Nanay Annabel. Kung kaya ang simpleng pag-uusap nila, humantong sa pag-iibigan. Hanggang sa nanatili ang ama ni Ben sa bahay ng 1 buwan. Laging bukang bibig daw nito dati na may mga kinakailangang gawin sa lugar para maging payapa nun. Nagtanong ang Nanay Annabel dahil hindi niya maintindihan kasasabi ng Tatay Mateo. Malalaman na lamang daw ito ni Nanay Annabel balang araw. Basta nawawala na lamang daw bigla si Mateo. Tapos kapag bumalik ay gabi na, o hindi naman kayo makalipas ang 1 araw. Isang hapon umano, nagpaalam ito na aalis at babalik matapos ng 1 linggo. Inantay umano ito ni Nanay Annabel pero walang bumalik na Mateo para sa kanya. Inabot ng 1 buwan, 2, hanggang sa hindi inaasang pagkakataon. Nagdadalang tao na daw si Nanay Annabel. Labis-labis ang pagkamuhi noon ni Nanay kay Tatay Mateo. Baka umano niloko siya nito at totoong may pamilyang iba. Sinubukan niyang hanapin pero wala. Galit na galit noon ang Lola Karing at Lolo Toro pero sa uli, tinanggap na rin nila ang pagkakamali ni Nanay Annabel. Nay, parang katulad ko po si Tatay Mateo. May misyon din siya po at malamang sa malamang, mahal ka niya. Kita ko po sa mata niya. Parang gusto pa yata akong akapin pero nahihiya lang. Ngayon alam ko na, Nay. Nagpapasalamat ako. Hahanapin ko siya at kakausapin. Sana naman magkausap kayo. Tumango na lamang ang nanay at hinigpitan ng pagkayakap sa anak. Dito na nagpaliwanag si Aling Tisay sa kung anong dahilan kung bakit sila umalis. Ito ay ang misyon ng kanyang anak. Mariinding sinabi ni Aling Tisay na may tiwala siya sa bata. Dahil hindi lang si Ben mismo ang naglalakbay. Kasama nito ang gabay at nakita mismo ni Aling Tisay kung paanong nagampanan ni Ben ang misyon na yon. Bukas siguro ay maaaring umalis ang batang yan. Sasamahan ko ulit at sana pahintulutan mo siya. Magtiwala ka lang sa kanya at sa gumagabay. Hindi lang ako, maging ang sinasabi ng paslit na si Jeremiel. Anak, mag-iingat ka lagi ah. Huwag mong pairalin yung kapusukan. Malay mo may mangyari. Isipin mo yung nanay mo na malulungkot kapag nagkaganon. Kinabukasan, inaasahan na noon ni Aling Tisay na maglalakbay na naman ang bata. Kung kaya naman nagpaalam na din siya ng maayos sa sariling pamilya. Hindi niya tinago ang gagawin at sinabing sinasama niyang paslit na isang sugunon. Hindi naman iba pa ito sa kanyang pamilya dahil alam naman talaga ng mga ito ang katotohanan. Hindi nag-atubiling pumayag ang asawa ni Aling Tisay na si Paquito. Maging ang 2 anak nito, wala nang nagawa pa. Paano ba naman kasi? Kapwa sila may mabubuting adikain at itong gagawin ng kanilang nanay ay para din to sa ikabubuti. Pagkatapos makapaghanda, kagad nang lumabas ng bahay si Aling Tisay. Pero laking gulat niya nang masilayan ng paslit nun. Nakaupo ito sa nakahanay ng mga bato sa gilid ng bakuran nila Aling Tisay, na para bang naglalaro pa sa daliri. Aba, teka. Kagulat ka naman, oy. Huwag kang kukuya-kuya-kuy dyan. Ba't hindi ka nalang tumuloy sa bahay at para kang palaboy dyan tingnan? Humarap sa kanyang bata at nakikita niyang tila malungkot ang mga mata nito. Hindi alam ni Aling Tisay ang dahilan pero naiisip niya baka patungkol ito kay Mateo na siyang ama ng bata noon. Pero hindi nagpakampante si Aling Tisay gawa ng magaling sa kalokohan ng paslit eh. Baka nagbabalat kayo na naman ito at gugulatin na lamang siya bigla. Anong problema mo, Aber? Ikaw kasi po yung problema ko. Akala ko sa bahay ka mananatili umuwi ka pala. Ayaw akong paalisin ng nanay kapag hindi ka kasama. Kaninang madaling araw po sana yung alis ko eh. Aba, parang ako pa ata sinisisi nito. Ay, kailangan ko ning umuwi dahil kagaya mo may pamilya ako no. Ito lang palang dahilan ba't sinabihan mo ako kagabi pa.
Ipaalam mo sa akin ang laman niyang isip mo at nang malaman ko din ang gagawin. Tumakas ka sa bahay niyo, ano? Opo. Naku, lintik. Antayin mo ako sa labasan at baka nag-aalala na yung nanay mo. Tayo, dali. Ngingiti-ngiti ka pa dyan. Puro ka naman kalukuhan. Tara. Hindi nga nagkamali. Dahil nang makarating ang kumadron na sa bahay nila Ben, nasa labas ng bakuran ng nanay Annabel. Walang suot na tsinelas sa talatang maiiyak na mukha nito. Si Ben naman ang mga sandaling yon. Imbis na sa labasan magantay ay nasa likod ni Aling Tisay nagtatago. Na makita ng nanay Annabel ay napabuntong hininga ito at nakapamewang. Anak, mamatay ako sa inang maaga. Saan niyo po siya natagpuan, Aling Tisay? Sabi ko kasi magantay. Hindi ako papayag kung hindi ka kasama sa pag-alis. Tumatakas ata. Ito ang higpit ng pagkakahawak sa likod ko, Natakot. Naroon sa bahay nagulat ako. Siya, sige. Alis na kami. Parang sa lahat ng nakilala ko, ikaw lang atang kinatatakutan ng batang ito. Huwag ka mag-alala kapag natagalan kami. Isipin mong nasa ligtas na kalagayan yung anak mo. Tara na. Ikaw talaga. Napapasubo ako lagi Oo, mapupunit yung saya ko. Hindi na nagsalita pa si Nanay Annabel habang hinahatid ng tingin ng dalawa palayo. Nananalangin na lamang ito na walang mangyari sa anak niya at kay Aling Tisay. Bagamat may tiwala siya kay Ben, pero bata pa ito at hindi maiwasan na mag-alala. Ba't parang sobrang saya mo? Sabi ko na nga ba't pagbabalat kayo lang yung mukha mo kanina Tapos ngayon, saan naman tayo pupunta? Masaya lang po ako. Ilan po? Teka, saan ba tayo unang pupunta? Hanapin na lang po kaya natin yung tatay ko. Alam ko kung saan siya banda ngayon Para pong nagpaparamdam. Ano? Hahanapin? Naloko na. Paano yung mission mo? Hindi pwede. Nakapagpaalam ako sa pamilya ko na sasamahan kita kasi may misyon o tahas ka. Nako ka. Unahin muna natin yung tungkulin mo at malay mo. Magpakita na lang yung tatay mo. Sige na. Kakamot-kamot ka pa ng ulo dyan. Maski yung gabay mo hindi papayag sa gusto mo. Mungkahi ni Aling Tisay. Sinabi naman ni Ben kung saan siya patungo. Sa pinakadulo umano ng tabon kung saan maaaring naroroon din ang kanyang ama. Nagtanong ang ginang kung anong pupunta niya sa lugar. Sabi ng bata, ayon sa kanyang gabay, aswang at isang pamilya. Pero isa lang daw doon ang namiminsala ng mga tao. Isang pamilya? Paano yan? Nakakasiguro ka bang iisa lang ang namiminsala? Paano kung lahat sila? Aswang na yung tinutukoy mo Imposibleng hindi kampo ng dilim lahat. Hindi sumagot si Ben. Salip ay naglakad na ito ng mabilis at walang nagawa ang ginang kung hindi ang sumunod na lang. Nasa ibang direksyon sila sa mga sandaling ito. Kasabay ng payapang hangin, makulimlim na kalangitan at nag-aawitang mga ibon sa gubat. Nag-iisip ng maigi si Aling Tisay. Ito na naman. May gagawin na naman ang bata na hindi niya alam. Paniguradong magugulat na lamang siya bigla kapag naroroon na sila sa lugar. Minabuti na noong tanungin ni Aling Tisay ang paslit. Niningitian lamang siya ng bata pero pinandilatan niya ito ng mata. At sinabing kapag hindi magsasabi ng totoo si Ben, uuwi sila ng bahay. Dito ay biglang bumaksak ang mukha ni Ben at tumintunon. Kasi kapag sinabi ko sa iyo yung totoo, matatakot ka naman po Sige po, ikaw bahala. Ang isang pamilyang sinasabi ko po, lahat po sila aswang at mapaminsala. Tama po kayo. Sabi ni Jeremiel, mga uri daw ng gabunan na nilikha ng mga hukluban sa gitnang Europa. Ano po ba yung gabunan, Nanay Tisay? Tsaka ano po yung Europa? Kapareha lang po ba yun ng aswang kagabi? Hindi alam ni Aling Tisay ang sasabihin. Para daw siyang binuhusan ng malamig na tubig ng mga sandaling ito. Paano ba naman kasi? Alam niya ang kwento patungkol sa mga gabunan. Ang totoo umano, likantropo ang mga tawag sa mga gabunan. At tama, nilikha nga sila ng mga hukluban. Ito ang uri ng aswang na pinakamalakas sa lahat ng uri. Kakaiba umano ang katangian ng gabunan.
Hindi napapasa ang lahi sa pamamagitan ng yanggaw. Batong mutya ng kadiliman, langis at marami pang iba. Nasa dugo na daw mismo ang pagiging gabunan. Ang iba nahahaluan ng ibang lahi na siya namang mas lalong nagpapalakas sa nilalang na yon. Sigurado ka ba dyan, Ben? Gabunan talaga. Pwede bang wag na lang natin ituloy? Wala na bang ibang mission dyan na mas malapit lang? Sabi ko na nga ba matatakot lang kayo eh. Ano na? Ang kulit nyo kasi tanong kayo ng tanong dyan. Teka, malakas po ba yung gabunan, Nanay Tisay? Hindi lang malakas. Malademonyo din ang katangian. Ito bang sabi ng gabay mo? Sus, Ginoo. Umuwi na lang tayo. Kumunot ang mukha ni Ben. Tapos nagdabog ng mga paa at naglakad ng mabilis. Kasabay naman ito ay sinabihan si Aling Tisay na duwag umano. Anong duwag? Hoy, aba, susoy. Nako ka, ito na. Ito na ata ang huling araw ko sa mundo, Diyos ko. Mabaging langit, ano ba tong pinasok ko? Sumunod na lamang si Aling Tisay. Wala siyang nagawa kung hindi ang hayaan na lamang ang paslit. Hapon na sila nakarating sa lugar. Isang liblib at may nakikita si Aling Tisay na maliit na nayon. Narito na tayo. Teka, baka gusto niyong umuwi. Tumahimik ka dyan. At baka makurot ko na yung singit mo. Ngayon pa ako uuwi, napakalayo na nang narating. Pakiusap, huwag tayo magantay ng dilim kasi doon malakas ang gabunan. Paano po mahuli ang aswang kung ganun? Dapat gabi. Huwag kang mag-alala, Nanay Tisay. Sa isip mo lang yung takot. Para sa akin, lalo't nararamdaman ko na sila ngayon sa lugar. Mga pipitsugin lang po sila. Narito din po si tatay. Pero hindi ko po alam kung saang direksyon. At hindi ko alam kung bakit siya nandito. Naglakad ang bata. Binabaybay nila ang maliit na daan na napapaligiran ng magkakalayong bahay. Panay sipat ni Aling Tisay sa paligid. May nakikita siyang mga tao pero wala namang kahina-hinala sa mga kinikilos nito. Karaniwang gawain lamang ang mga ginagawa ng mga yon. Lalo ng pagtutuba at ilang nanggagapas ng mais umano. Meron ding nakasakay sa kalabaw at may kalesa pang guyod na may angkas na mga bata nun. Maya-maya pa, humina ang paglalakad ni Ben. Unti-unti itong dumikit kay Aling Tisay at humawak ito sa kamay niya. Makikitang wala namang kakaiba sa mukha ng bata pero iba umano ang nararamdaman ni Aling Tisay nun. Ano yan? Ba't may pahawak-hawak ka pa dyan? Alam ko na yung diskarte mo ha. Tiyak na may hihilingin o di ka, ipapakausap ka. Tama ba? Ang layo naman po ng iniisip nyo. Marami po kasing tao. Nakakahiya naman pong maglakad na mauna para tayo magkagalit dyan. Sama naman po ng titig nyo. Uy, bungal po yung ngipin nyo pala. Abay, may pahabol pa. Ulitin mo nga yung sinabi mo dahil... Dali, ulitin mo. Kala mo siguro natitinag ako sa gabay mo, no? Pag-uuntugin ko kayong dalawa eh. O sige, tawa pa. Ay nako. Minuto ang nakalipas ay muling nagsalita ang bata. Ang sabi nito, sa itaas umano ng bundok naroroon ang kinaroroonan ng unang misyon nila sa araw na yon. Dagdag pa ng paslit pagkatapos tutungo naman sila sa bandang Dagami. Sandali lang, nagbibiro ka ba? Kanina lang sabi mo mag-antay tayo ng gabi para mahuli mo yung mga aswang. Sa araw mo babalak hamakin ng mga gabunan o sa gabi? Tatatlo lang po yung natira eh. Tapos yung dalawa, isa na sa Dagami. Teka, hindi ko na maramdaman ng tatay ah. Bakit kaya? Wika ni Ben. Sabay abante ng lakad. Sa pilitang hinihila nito ang ginang. Wala namang nagawa si Aling Tisay kung hindi ang magpaanad na lang kung saan tutungo ang paslit nun. Ito na naman. Mantakin yung napakatarik ng lugar pero sa mga sandaling ito, hindi man lang napapagod si Aling Tisay. Bukod sa napakainit ay wala ding masisilungan sa lugar. At kung meron man, doon ito sa tuktok na may iilang mga puno. Hindi pinagpapawisan si Aling Tisay. Para bang naglalakad lamang sa isang pasilyong patag. Alam niyang dahil ito sa paslit, pasipat-sipat pa ito sa kanya.
Nakangiti na animoy walang pinoproblema. Hanggang sa makarating sila sa tuktok. Namangha ang ginang na makita ang kabuuan ng tabon. Sobrang lawak ng kanyang natanaw. Sinuri niya naman kaagad kung may bahay ba doon sa itaas. Nilibot niya ang tingin sa paligid at may nakita siyang tahanan nun. Gawa sa semento at may kalakihan. Wala namang kakaiba dito. Pero parang imposibleng maitayo ang bahay sa ganoong lugar. Bawat gilid kasi bangin na eh. Malinis din ang paligid ng bahay. Nahalatang may nakatira dito at ito na ang inaasahan ni Aling Tisay na maaaring sa bahay na ito nakatira ang mga gamunan. Pero nasa kabilang banda po. Doon po ata nakatira yung aswang. Anong sa kabilang banda? Ito lang ang nakikita kong bahay at ang buong paligid bangin na. Huwag mong sabihin sa kabilang bundok. Hindi po. Tara po, sumunod kayo sa akin. Napapailing na lamang si Aling Tisay. Galit ang ginang pero nagpipigil lamang ito. Nilampasan lamang nila yung malaking bahay at may nakita pang tao si Aling Tisay na nakasilip sa bintana. Babae pero parang patay sa putla ang mukha niya. May isa pang sumipat mula sa likuran. Babae din ito at kaagad tumakbo papasok ng bahay nang makita silang dalawa. Ben, alam kong alam mo ang nangyayari. Magsabi ka sa akin. Kinakabahan ako eh. Hindi umimik si Ben noon. Hanggang sa nakarating sila sa kabilang dulo ng bundok. Dito ay nanlaki ang mga mata ni Aling Tisay. Dahil sa baba nito ay may bahagi pang isa. Pero mas malakit na at nakakakilabot tingnan. Animoy ancestral house na hindi na pangalagaan. Tapos dito din napagtanto ng ginang na may daan palang maayos nun. May bakas pa ng gulong ang mga damo. Nawari ba may mga sasakyan na nagtutungo sa lugar? Nariyan po. Sasama ka po ba sa akin? Sa baba o dito lang po kayo? Tanong ng bata nun. Hindi kaagad nakasagot si Aling Tisay. Nag-aalangan man pero wala ding nagawa at sumunod na lamang kay Ben habang pababa. Kumbaga, ayon kay Aling Tisay ay pagsusugal na ito ng buhay. Hanggang sa nakarating sila sa bulwagan ng bahay nun. Napakatahimik ng lugar. Walang amoy na kagaya noong naamoy niya sa paligid ng unang aswang na tinugis ni Ben. Bukas naman ang pinto at bintana pero hindi tinatamaan ng liwanag ang loob. Paano ba naman kasi? Malilim ang lugar at nasa likod ng bundok ang sinag ng araw. Kala pa noon ni Aling Tisay, mag-aantay sila ni Ben kaso umabante daw ng lakad ang paslit at dumungaw doon sa pintuan. Para umanong inulit na naman ang kilabot na naramdaman ni Aling Tisay. Ninenervyos na ang ginang sa mga sandaling yon. Pero pinapakalma niyang sarili. Hanggang sa bigla na lamang tumingin sa kanya si Ben. Nakangiti ito, pero alam mo yung ngiting hilaw. Tapos pumasok ito ng bahay. Mabilis na naglakad si Aling Tisay at sa mga puntong yon ay alam niya sa sarili na may mangyari na talaga. Pagsilip niya sa pintuan, nasa sala si Ben. Ginagala pa nito ang paningin sa paligid pero napakaseryoso na mukha nito. Ilang segundo lang, lumangit-ngit ang sahig sa may taas. May tao at parang patungo ito sa may hagdan, kung kaya naman kaagad sinipat ni Aling Tisay ko may bababa. Hanggang sa unti-unting nasisilayan ni Aling Tisay ang mga paa na humahakbang sa bawat baitang. Kung titingnan ay parang nagtitik-tik ito kung sino ang pumasok sa bahay. Hanggang sa tuluyang rumihistro sa paningin ni Aling Tisay ang isang lalaki nun. Sakto lang sa edad at may makisig na pangangatawan. Nakamanggas at pantalong may punit sa bandang tuhod. Mawalang galang na. Sino yung nagpahintulot sa'yo na pumasok ng bahay, bata? Sabi ng tao. Pangalanan na lamang natin itong Puldo.
Nagpatuloy ito sa pagbaba ng hagdan na tinitigan pa si Aling Tisay ng sobrang sama nun. May kung anong kinapaka pa ito sa dibdib at bumuka-buka ang bibig na para bang may sinasangbit na salita. Pero hindi niya naririnig. Mawalang galang na rin po. Pero kapag kayo pumasok sa isang bahay, nangihingi po ba kayo ng pahintulot? Tingin mo ba, hindi ano? Ayan, nababagay din ang walang pahintulot kung pagpasok. Wika ni Ben. Kumunot ang mukha ni Puldo. Lumapit ito sa paslit at tinitigan ng maigi ang bata. Pwede niyong isuko yung sarili niyo sa akin. Ito din ay para makawala kayo sa sumpa ng galing sa ukluban. Yan ay kung papayag kayo magbago. Pero pag hindi, wala akong magagawa. Sino ka ba? Kung magsalita ka para kang Diyos Tsaka anong alam mo sa amin? Pupunta ba ako dito kung wala akong alam? Gabunan ka at hindi lang ikaw kung hindi buong pamilya mo. Kung ano man yung balak mong gawin ngayon, maigi siguro wag mo na lang ituloy. Mapapahamak ka lang. Tugon ni Ben. Napas-sign of the cross si Aling Tisay. Tiyak ay makikita niya ulit ang takbong nagpakilabot sa kanya. Hanggang sa may bumaba pa ng bahay. Lalaki pa rin ito at wari ba'y kapatid ng pinangalanan nating Puldo. Pero hindi hamak na mas malaki ang katawan at matangkad pa. Ano yan, bunso? Sinabi naman ni Puldo na pangas daw ang batang pumasok ng bahay. Binabantaan pa siya. Dagdag pa nito ay may isa ding nasa labas at alam ni Aling Tisay na siya ang tinutukoy nito. Bata lang yan. Bakit mo pinapatagal? Bigwasan mo na. Ako nang bahala sa matanda na nasa labas. Walang sabi-sabing tinulak si Ben. Dahilan namang mabilis na umarangkada pa atras si Ben at napasandal sa dingding ng bahay. Kasunod doon ay sinipa ang bata. Kung kaya naman sumalampak ito ng tuluyan. Dumausdos ang katawan paupo sa may sahig. Pero laking pagtataka nila nang hindi man lamang makitaan ng paslit na nasasaktan nun. Sa halip, kung ano ang mukha nito habang nakatayo kanina. Ganon pa rin ang reaksyon. Nagkatitigan ng magkapatid. Sabay tumango at lumapit na yung malaking tao sa bata. Dinakma ang kwelyuhan. Inangat na wari ba isang sinampay lang. Kunat mo Yung mga ordinaryong tao hindi na makakatagal doon. Lalo't paslit ka pa lang. Tiyak durog na yung katawan mo. Sarap pala ng pakiramdam kapag binubuhat ng isang malaking tao. Paano ako maglalakos slow na pumunta dito kung normal na tao pa ako, di ba? Nakiusap lang ako na sumuko kayo pero ginagalit niyo ako Matapos makapagsalita ni Ben, napaatras ang kapatid ni Puldo. Binitawan nito si Ben at kita sa mukha ang matinding pagkatakot. Ayon sa kanya ay may nakikita daw siya sa mga mata ng bata na siyang nagpatakot sa kanya noon. Maya-maya pa, sinara ni Puldo ang mga bintana, maging ang pinto sa harap at sa likod. Sa mga sandaling yon ay kaagad pumasok sa isip ni Aling Tisay na gagamitin ng mga gabunan ng dilim sa loob upang mag-anyong aswang ang mga ito. Hindi nga siya nagkamali dahil segundo lamang ang namagitan. Rinig niya ang kakaibang angil na parabang mga dambuhalang halimaw. Kasunod noon ang pagkalabugan ng bahay kung saan-saang parte ito naririnig ni Aling Tisay. Labis-labis na nababahala ang ginang. Hindi niya naririnig ang boses ng bata. Sa pilitan niyang binuksan ang pinto pero nakakandado ito. Patuloy pa rin ang pagkalabog sa loob nun. Hindi na mapanatag ang ginang hanggang sa bigla na lang tumahimik na parabang tapos na ang pagbubuno sa loob. Ganoon na lamang ang pagdarasal ni Aling Tisay. Naririnig niya ang mahinang paghangos ng aswang pero hindi niya pa rin marinig ang bata. Hanggang sa lumangit-ngit na lang bigla ang pintuan. Napaatras si Aling Tisay at kaagad naghanda. Pero ang nasilayan niya, ang dugo ang si Ben. Nakangiti at kinakawayan pa siya nito.
Marahang itinutulak ng bata ang pinto hanggang sa lumaki at lumawak ang tama ng liwanag sa loob.